Hello po, magandang araw sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at syempre saan mang sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Pag-usapan po natin ang mga mahalagang issue sa ating bayan ngayon. Syempre, ako po ay nagpapasalamat sa 135,000 na mga nag-subscribe sa ating channel. So ano po ang pag-usapan natin ngayon sa ating content? Ang kakatapos lamang na hearing ni Amy Marcos, ituloy po natin yon. Dahil hindi po matapos-tapos sapagkat kaliwat kanan, binubugbog si Amy sa insulto. At ang pang-insulto na yan ay bagay na makuha niya. By the way, lalo po si Amy napahiya at si Bato de la Rosa. Alam naman natin na si Amy ay maka-Duterte. Kaya niyang baliwalain. No? Kung ako ang mag-assume, kung ako ang mag-analyze, walang halaga ang pagkakapatid, no, ni PBBM at saka ni Amy sa kanya. Alam mo kung bakit? Kaya pong traidorin at ipagtanggol pa ni Amy at tarantang-taranta siya, desperada siya na mapabalik si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Akala niya siguro dahil nag-conduct siya ng hearing, alam naman ng karamihan na wala nang magagawa yung hearing na yan. Dahil dapat hintayin kung ano po ang magiging desisyon at kung ano mang panuntunan o guidelines ang isusulat o gagawin ng Korte Suprema. Pero itong si Amy at saka si Bato, kasama ni Bongo at saka ni Cayetano, paepal. O deadma nga sa ibang mga senador. O ngayon, supalpal si Amy. Kinatigan niya yung motion na i-contempt si Ambassador Lacanilao. O yung nagpakilalang kasama po ni Digong doon sa Dahey, naghatid, no? Kasama sa charter plane. No? Kung naituring, yung kahit pa eroplano, pinagdidiskitahan pa ni Amy. Lahat na lang, pagdidiskitahan niya. Mahanapan niya lang ng butas ang paghuli kay Rodrigo Roa Duterte. Aresto Aresto. Pagkatapos ng aresto, ayun, dinala na sa Dahey. Sa International Criminal Court. Kinumpirma yung kanyang identity. Kung talagang siya po ay yung Rodrigo Duterte na nakasulat sa arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court. Ngayon, ang motion na i-contempt si Ambassador Lacanilao dahil sa pabida-bida ni Bato, ayun, nag-take effect 2 oras lang. Oo, 2 oras nag-stay po sa custody ng Senado si Ambassador Lacanilao. Despite sa mga apela na, wag niyong gawing i-contempt yan. Ay ngayon, matapang sila, butata sila kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, hindi po pumirma sa contempt ni Ambassador Lacanilao. Kaya after 2 hours, pinakawalan. Di ba nakakahiya? Kasi akala ni Amy, akala ni Bato, naka-score na sila. Nakakahiya kayo. Ikaw, Amy, nadala ka sa drama ni Bato. Nadala ka sa paiyak-iyak ni Robin. Nadala ka sa drama ni Bongo. Kwentuhan ka lang ng kung anong pag-iinarte dyan, naniwala ka naman. Akala ba ng taong bayan, matalino ka? Pero sa punto na ito, anong gusto mong palabasin at tumbukin? Presidente ng Republika ng Pilipinas, mga kabunting tinig, ang inaatake ngayon ni Amy. Dahil, pinupunti rin niya kung sino ang nag-utos para hulihin ng Interpol si Rodrigo Roa Duterte. Obvious naman na ang gobyerno nakipag-coordinate sa Interpol, pero hindi po sa ICC. Hindi na tayo membro ng ICC, kasalanan po ng gago nga digong na yan. Naintindihan po ninyo? Na ipinagtatanggol ninyo. Aba na ba pakialam ng taong bayan dyan kay Rodrigo Duterte? Harapin niya kung ano ang inaakusa sa kanya ng mga abogado, ng mga civil society, at ng mga pamilyang naiwan ng biktima ng walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Sisihin! Sisihin nyo si Rodrigo Duterte.
mga DDS, kung bakit nangyayari yan sa kanya ngayon. Tingnan mo, pati si Amy, kayang isakripisyo ang pagiging magkapatid nila ni PBBM. Di ba? Actually, ang hearing ni Amy para po sumama ang imahe ng Pangulo. Gusto ni Amy Marcos na sabihin ng DOJ na gusto niyang marinig, inutusan kami ng Pangulo kasi gusto nilang idiin ang presidente sa pagkakasawata kay Rodrigo Duterte ng Interpol, na kung saan assisted by General Torre, na kung saan nakikita po ng mga sarcastic. Si Bato, sarcastic. Si Amy, hindi man totoo yung pag-congratulate niya sa pagkaka-appoint kay General Torre. Dahil naisip nila malaking dagok. Parang kino-question nila, di ba sa dami-dami, bakit ikaw talaga ang nanghuli? O bakit ngayon? Police naman si General Torre. Ano palang mali doon? Ang problema, sa totoo lang, nakita ng buong Pilipinas at ng buong mundo na nakasubaybay sa hearing na walang kwenta, yung hearing na circus, hearing na entertainment na hearing. May paiyak-iyak, may patawa-tawa, may pangiti-ngiti, nabubwisit ang tao. That's the reason why na 2 buwan na lang ang matitira, wala na, lagapak na yan si Amy. Di na yan makakabangon. At yan ang ipinagdadasal ng sambayanang Pilipino na pag once ang isang traidor, hindi mo maintindihan bakit nagtraidor si Amy. Amy, hindi ka ba traidor sa kapatid mo? Ang tinutumbok mo ngayon, presidente na. Magkano daw kuno ang binayad? Totoo ba na Office of the President? Mapasalamat nga kayo, nilibre pa ng gobyerno yan Kasi dapat ang gasto niyan, hindi pang gobyerno. Dapat gasto po ng pamilya ni Rodrigo yan, yung pag-travel. Ngayon dapat questionin mo, na ginamitan ng pera ng taong bayan? Mga walang utang na loob tong mga Duterte na ito, pasalamat nga kayo, buhay si Rodrigo Duterte nadala sa ICC. Kasi, tandaan po ninyo, kung hindi tumulong ang mga ahensya ng gobyerno, patay si Rodrigo Duterte bago mapasa kamay ng ICC. Why? Manlaban man ang mga laki-horror, mga kihudas, di ba? Kihiudiputa nga mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte, na mga malasapat at mga mala-animal ang mga ugali. Totoo man, 5 ang booking Kung nagkataon pala na hindi nahuli ni General Torre at hindi na monitor itong mga galaw ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Rodrigo Duterte, at nakabalik ito ng Davao, March 11, sigurado, may posibilidad talaga na magkakaroon po ng commotion between the Interpol, the PNP, at saka mga miyembro ng sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte. Mga warsyak, nakikita natin yan sa mga rally nila, sa mga mautog rally nila, nakikita natin yan kung paano po sila parang mga mala-demonyo kung magsalita. Tingnan mo si Sandra Cam. I am very, very sorry condolence. Pero tingnan mo, namatay si Sandra Cam na may sama ng loob sa Pangulo na wala naman siyang dahilan. Hindi naman siya inaaway ng presidente. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng kumakalaban kay PBBM, either, iikli ang mga buhay nila. Kaya kayo na may mga sakit dyan, aawayin nyo si PBBM, naku, baka hindi kayo mag-birthday. Dahil po, there is what you call divine. Anointed po ang pagiging presidente ni PBBM. Wala pong kukontra dyan. The voice of the people is the voice of God. Tapos gagawa ninyo ng kasalanan na hindi niya man na ginawa. Hahamakin nyo ang kanyang pagkatao. Pagkatapos sa punto na ito, babaliwalain ninyo yung effort ng gobyerno na nadala si Rodrigo Duterte ng safety doon sa ICC. Kung hindi po siguro na magitan ang Philippine government at nanlaban sa Interpol, itong si Rodrigo Duterte, patay ito. Matutulad si Rodrigo Duterte ni Saddam Hussein at saka ni Gaddafi Janjalani. Or Gaddafi ng Libya. Yes, mangyayari talaga yan kapag halimbawa lumaban kasi hindi magpapahuli ng patay ng buhay. I stand to be corrected. Hindi magpapahuli ng buhay si Rodrigo Duterte. Ayon po yan sa kanyang mga kaalyado.
Handa silang makipagpatayan. O ano ngayon ang nangyari? Sinungaling si Bato. 'Di ba? O ano nagawa mo? Nagtago ka nga nung kasalukuyan na hinuhuli yung amo mo. Yung pinagsisilbihan yung former president. Nagtago ka nga, hindi ka nga nagpakita. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, bakit lang si Digong lang ang nandoon sa Hong Kong, ikaw, naiwan ka dito sa Pilipinas? Tapos sabihin mo, kung ano ang mangyayari sa mga Pinoy, inaaresto, ihanda, itaya mo yung buhay mo. So, ibig sabihin, walang halaga si Digong. Yung formality na lang para sabihan ng taong bayan na sumusuporta si Bato, sumusuporta si Bongo. Wala kayong nagawa. Dahil kung talagang concern kayo kay Rodrigo Roa Duterte, pinakinggan ninyo si Roque. Kasi si Roque, nagngangaw-ngaw about po sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Sinabi mismo yan ni Harry Roque. Kaya nga nagsisisi si Harry Roque dahil alam mo kung bakit. Hindi naman siya pinaniniwalaan ni Digong. Yung mga tao sa paligid ni Digong ay hindi naman inaalintanat, di naman po binigyang pansin ang kanyang mga advices pagdating po sa International Criminal Court tungkol po sa kasong pinaakyat o complaint na pinakyat ng mga civil society, pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Si Roque, magpaipal sana. Sabi ni Digong, ICC prosecutor daw siya, mayor daw siya. Wala siyang believe kay Roque. Siyempre, si Go may believe kay Roque. Si Bato may believe kay Roque. Ayon. Kaya maglalaglagan kayo. Na yon si Aimee. Parang tralala. Alam niya na nga na almost 8 years itong ICC. Hinahalungkat pa niya kung ano-ano yung mga dokumento. Alam ninyo, matalino at magaling, masinop, masipag. Ang mga abogado, ang mga civil society, pati nga siguro mga pulis na sangkot sa war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte, yun na lang nagbigay ng ebidensya sa mga representative ng ICC dito na nag-iimbestiga. Kaya kahit na ano pang halungkat ninyo, klaro po, si Digong di na makakabalik siguro ng buhay yan. Simba ko lang kasi mabigat po yung kasong kinakaharap niya, crime against humanity. Tsaka hindi naman po pwedeng proseso ng extradition or tulungan po ng gobyerno ng Pilipinas mag-appeal po sa ICC na pabalikin si Digong dito kung pwede lang dahil matanda na. Hindi naman pwede yun dahil ang ICC ay korte. Husgado po, international tribunal. Hindi po isang bansa na kaya nating pakiusapan dito yung ambassador para ma-relay po nila dito sa otoridad ng kanilang bansa. Kahit na nagkasala yung ating mga kababayan, si Digong, di mo pwedeng pakiusapan yung ICC. No, it depends upon the International Criminal Court judge. Ngayon, itong si Aimee pahiya. Alam mo, pansin ko dito, si Chis Escudero, naramdaman niya na yung hagupit ng taong bayan dahil ang taong bayan ay sinisingil na siya sa kanyang dapat na aksyon na gagawin tungkol po sa impeachment complaint forthwith proceed. Galing po sa House of Representatives na tinransmit sa Senate na hindi po inaksyonan dahil po sa kuno ang Senado ay nakareses. 'Di ba? Paano nakareses? Nakatatlong hearing si Aimee. Pinahiya niya pa yung institution. The facts na hindi po pinirmahan ni Chis Escudero ang contempt laban kay Ambassador Lacanilao ay patunay po yun na hindi tama yung ginagawa ni Aimee. Noon siguro si Chis Escudero naninimbang pa. Pula sa puti, ayun, nilaglag niya si Aimee. Siguro nahalata siguro ni Chis Escudero, tangina pa mamaya pati ako madamay dito sa katangahan ni Senadora Aimee. So hindi po ako dapat nga ganito. Gumawa na siya ng aksyon. Kulang na lang sabihan na, Aimee, tigil mo yung walang kwenta mong hearing dahil hindi po nakatulong yan. Gasto ka lang ng pera ng taong bayan. Di mo naman yan mapapauwi si Rodrigo Duterte. Gumawa ka na lang ng legislation para mapakinabangan ng mga susunod na releasan ng warrant of arrest ng International Criminal Court at makipag-coordinate naman yung ICC dahil wala pong police power or police force sa Interpol. Interpol naman po ang magsisirbi ng warrant of arrest at makipagtulungan either sa CIDG o Philippine National Police in general. Gumawa ka na lang ng mga guidelines ng legislation or whatsoever kung anong bang tawag nyo. Hindi na, klarong-klaro mga kamunting tinig, in my own understanding, okay? I can say that, partly, hindi na po mga opisyal ng
gabinete ang target ni Amy, kundi target niya na ang kanyang kapatid. Target niya na si PBBM at gusto niyang sabihin ng mga cabinet officials na inutusan sila ng presidente. Gusto nila ng confirmation. E paano may executive privilege? Kasama po ang instruction kay Torre. Ang misyon ay hulihin si Rodrigo Duterte at ipaakyat sa eroplano. Yung iba nga, muntik ng kasuhan ng obstructions of justice. An arresting officer can file an obstructions of justice if, responsible sila sa delay ng pag-issue ng warrant. Talagang delayed kasi 12 to 14 hours. So, yung sinasabi ni Amy Marcos na bakit nagmamadali, alangan mo naman patatagalin yun. Pwede nga 1 oras yun. Pagdakip sa loob ng eroplano, diretso mo sa next eroplano. Paano? Mag-invoke pa kayo dyan ng Article 59 ng Rome Statute. Hindi nga yan pwedeng i-apply na hindi na pwedeng dalahin si Rodrigo kasi alam mo kung bakit. Ang Department of Justice can identified as a local court. Tapos sabi ni Amy Marcos, paano pa? Kailan pa naging local court ang DOJ? And that's an interpretation of International Criminal Court. Now, if you have something to say na mga irregularities, kidnapping or whatsoever, you can have that motion, isulat nyo yan at ipapa-appeal ninyo sa International Criminal Court. Hindi na maghiring-hiring kayo dyan. Ginagasto nyo lang yung pera ng taong bayan dyan. Okay sana yung hearing kung katulad ng mga Quadcom, Tricom, kay mga exciting at may mga matutunan at talagang napakaganda. Yung Senado na hearing ni Amy, naku, parang inutusan lang bumili ng suka, nag-hearing na. Yan ang problema sa inyo. Kasi masyadong garapal at kaipalan. Ngayon, pati yung Senate President, binawala yung motion to contempt. Di ba, bato? Strike na ka na naman. At saka ikaw naman, Amy, may utak ka. Nirerespeto ka noon ng taong bayan dahil Marcos ka, dahil magaling ka. Pero alam mo sa totoo lang, si Amy, walang appeal sa tao. Ang may appeal talaga si PBBM. Kaya nga siguro, in my own understanding, sabi nga ng karamihan na mababasa natin sa social media, malaki po ang inggit ni Amy sa kapatid niya. Ewan ko lang kung aaminin ba niya o hindi. Siyempre, sasabihin niya, hindi ako naiinggit. Ano po ang problema? Kung hindi ka naiinggit, bakit sagad sa buto ang pagsuporta mo kay Rodrigo Duterte na you are already trying to question the decision of the executive? Right? Para sa maniwala lang. Mapapaniwala nyo lang. Diba? Para lang sa mapapaniwala ninyo, ayun. Mga tanga naman ng mga Duterte supporter, ginagawa kayong santo, ginagawa kayong Diyos, ayan, nabobo tuloy sila, nagiging mango or tanga na talaga sila. Yan kamang tingtinig, no? Ang palabas po kay Ambassador Lacanilao dahil hindi po pinirmahan ni Chis Escudero ang contempt, no, ni Ambassador Lacanilao na kung saan ang nag-motion ay si Bato, tapos si Amy nagmamadaling magpokpok ng gable niya. Ayun, ano nang nangyayari? Nakakahiya sa part ninyo. Patawa-tawa kayo, akala nyo naka-score kayo. Ibig sabihin si Chis Escudero nakikiramdam din. Kasi alam naman natin na matigas si Chis Escudero pagdating sa impeachment ni Sara. Kasi hintayin pa yung Junto. Pinagbigyan niya si Amy na mag-conduct ng hearing. Inisnab sila ng high-ranking cabinet officials because Executive Secretary Lucas Bersamin invoked the executive privilege. Tapos, pinailan nila ng subpoena. Pinalabasan nila ng subpoena. Ngayon, napaya tuloy kayo. Maraming humanga kay General Torre. Maraming humanga kay Department of Justice Secretary Boying Remulla. Hindi po ni Amy Marcos na outsmart si DOJ Secretary Boying Remulla. No? Napakagaling, concise, at the same time, napaka-articulate po ng ating Department of Justice Secretary despite maraming mga hangag na mga DDS ang nagagalit. Normal lang naman yan. Pero in general, nasa likod po na ang taong nasa likod po ng mga cabinet, high-ranking officials and ng Pangulo ang taong bayan. Kahit ano pang gawin ni Amy dyan na panggigipit or whatsoever, binuli.
O ngayon, binutata ka ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya, bully pala kayo eh. Kaya ayaw nilang dumalo sa hearing dahil bully kayo. Lahat naman ng katanungan nyo, sinagot. Simple lang naman nga kung titingnan nyo, bibilangin nyo. Mabilang lang nga sa daliri kung ilang beses nag-invoke ang ating cabinet officials, particularly DOJ Secretary, of course, no? PNP, at ang ating CIDG chief na si General Torre nag-invoke ng executive privilege. Right? O pahiya siya. Naging mambabatas po si Boying Rimulya, Aimee. Kaya alam niya yung mga procedures and alam niya on how to, what we call this, counter your or answer professionally your question. Kaya hindi nyo mauutakan. Matalino si Boying Rimulya. O ngayon, tingnan mo, so palpal katuloy na sa tagal niya na panahon sa legislative, hindi po pinag-uusapan ng executive session at saka yung mga caucus, lalong-lalo na detrimental sa national security. Ang gusto ni Aimee, paaminin si Boying Rimulya na sabihin na, may guidance po ng Pangulo, may direktiba ang Pangulo. Ganon ang gusto ni Aimee. Idiin niya ang kanyang kapatid. Yan ay talagang klarong-klaro po yan. Gusto ni Aimee idiin ang kanyang kapatid, ipahiya ang kanyang kapatid. Ngayon, tuloy. Naniwala sa drama ni Bongo. Naniwala sa drama ni Bato. Naniwala sa drama ni Robin. Tingnan mo nga, walang ang laman yung sinabi ni Robin sa kanyang opening statement. Paiyak-iyak ka. Hindi po yan time para mag-iyak-iyak ka. Time will come. Ang pinakamasakit dyan na maramdaman ni Aimee, pag ilaglag ng pamilya Duterte si Aimee. Kasi alam mo kung bakit? Kulang na lang sabihin ng pamilya ni Digong, "Oy Aimee, tigilan mo na yan. Hindi kami nag-utos na mag-imbestiga ka, imbis nakakatulong ka sa tatay namin, nakakasira ka." Baka yan ang marinig ni Aimee pagdating ng panahon. Sumbatan pa. Dahil hindi marunong mag-appreciate yan. Ang mangyayari po dyan, darating ang panahon, butatain yan sa social media o sa media si Aimee na, "Ops, Aimee, imbis na nakakatulong yung investigation mo sa kaso ng tatay ko, tigilan mo na yung walang kwentang hearing mo." Sa bagay, pinapahamak ni Aimee si Digong lalo. Kasi lumilinaw yung usapin na, alam mo, this is a what we call this, kung baga, kauna-unahang kaso, yung kay Rodrigo Duterte. Trial of the first offense ito. Or first instance. Case of first instance, I mean. Pag sinabi natin case of first instance, wala po tayong basihan. So, dapat hintayin natin yung Korte Suprema. Hindi po pwedeng magdi-discuss kayo dyan sa hearing nyo ng mga pakarang mga sikaigtot kayo. Tingnan nyo tuloy ang tanong, ang sabi ng taong bayan, kamango man si Aimee at saka si Bato, si Robin at saka si Bongo. Dahil, hintayin nyo yung desisyon. Merong petisyon ang kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Di mo pag-usapan ang sub judice rule. Hintayin ko ano yung sasabihin ng Korte Suprema. Right? Yan ang problema sa kay Aimee. Ituloy niya talaga kahit alam niya na mali siya. Kahit na alam niya na yung mga sagot ni General Torre at saka ni General Marbil, tsaka ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya, nasusupalpal sila. Nakakahiya, no? Chairman ka ng Committee on Foreign Relations, pagkatapos anga-anga ka, nagpauto ka dyan sa mga kapwa mo senador. Tingnan mo si Cayetano, nag-grandstanding. Akala siguro ni Cayetano, ma-outsmart niya si Boying Rimulya sa pabasa-basa pa ng mga libro ng mga batas. Hindi lang umupo si Boying yan. Nag-aaral yan kung ano yung functions na kanyang opisina. Gets? Baka kayo nga dito siguro yung DOJ Secretary, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo eh. Kahit siguro mali, ikuan talaga ninyo, i-insist talaga ninyong tama. So ito po mga kamunting tinig, pahiya si Aimee dahil, ayun, nalabas ang kinontempt nila, hindi pinirma ni Chis Escudero. Kaya ikaw dapat, Chis Escudero, disiplinahin mo yan si Aimee. Dahil unang-una, sabi mo hindi pwede mag-hearing kasi alam mo kung bakit. Naka-recess kayo. Kung yung hearing ni Aimee, inatupag ninyo yung impeachment trial ni Sara, di hindi na po sana nagkakaroon ng problema ngayon.
Aling nga ka man siguro. O ngayon, maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Once again, ito po ang inyong munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Sa ngalan po ng 135,000 subscribers, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan, panoorin ang mga advertisement ng ating mga live or at sa ating mga videos for economic purposes. Pwede naman kayong mag-share ng inyong mga blessing through Super Chat, Super Sticker, GCash, or pwede kayong magpa-member sa ating Munting Tinig community at mamili kayo kung ano lang po ang inyong makakaya. At please, ano pong masasabi po ninyo sa naganap na hearing ni Aimee plus yung hindi pagperma ni Chis Escudero sa motion na i-contempt si Ambassador Lacanilaw. At yun ang naging dahilan kung bakit po 2 oras lang na-detained sa Senado si Ambassador Lacanilaw. Sa mga DDS dyan, sige, suportahan nyo pa si Aimee. Alam nyo, pag sinuportahan nyo si Aimee ang papahamak sa kay tatay ninyo. Madidiin lalo yan. Kasi nakakatawa. At hindi po may papabalik si Rodrigo Duterte dahil po dyan sa hearing ni Aimee. Baka mamamatay na lang yan, di makabalik ng Pilipinas. Okay? Tsaka napakasinungaling ng ibang senador. Hindi daw nakainom si Rodrigo Duterte. Anniversary na nga ni Digong. Ika-30 Diaz na. 30 days na ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yung sinasabi ni Bongo kahapon na hanggang ngayon di nakainom ng gamot, bakit buhay pa yung tatay ninyo? So, ibig sabihin, nagsasakit-sakitan lang. Huwag niyong pangarapin na may sakit si Digong. Baka bigla lang yan, hindi makahinga sa loob ng ICC at matigok. Kasalanan niyo pa yan. Ang lakas-lakas ni Digong, sabihin niyo mahina at may sakit. Okay na nga siya, sabi niya sa anak niya na si Kiti-Kiti, di ba? Nag-forward nga siya ng mga videos. Video clips na okay po. May nurse, may private doctor sila. May doktor din ang ang Villamor. VIP kayo dyan. Yan ang napala ninyo dahil mga altahari at reyna kayo. Ayan. Ang nangyari sa inyo, katawa-tawa na lang kayo ngayon sa taong bayan. At kung ano man ang mangyari kay Digong, naku, ang taong bayan magbunyi siguro. Nagbunyi na nga na nadala si Digong sa ICC. How much more pa kaya kung, di ba? Dahil may mga biktima po na naghihintay ng hustisya. At yan ang dapat ninyong tandaan. So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Bye! Sa inyong lahat, maraming salamat. Thank you so much. Okay? God bless everyone.